Olivia's POV. Katatapos ko palang ayusin ang mga damit ko sa drawer nang kumatok sa pintuan ng slide ko si Carol, ang katulong na naghatid sa akin sa magiging kwarto ko. Yes? Bakit? Pinapatawag po kayo ni Sir Gabriel, Ma'am Olivia. Nasa swimming pool po siya't naliligo. Nito sa akin. Okay, saglit lang, susunod na ako. Nakangiting sagot ko rito. Siya nga pala, Carol. Huwag mo na akong tawaging ma'am dahil hindi naman ako isa sa mga amo mo. Katulad mo, ay nagtatrabaho lang din ako sa bahay na to. At sinasahuran nila, kaya pareho lamang tayo nakatayuan sa bahay na to. Ani ako rito. Pero parang nakakailang kung tatawagin lang kita sa pangalan mo. Hindi ka kasi mukhang bodyguard ni Sir Gabriel. Mas mukha kang girlfriend niya kaysa sa bodyguard. Ano kaya kung ako itin mo si Sir para maging girlfriend ka niya talaga? Tiyak na hindi siya magiging playboy kapag ikaw naging girlfriend niya. Napaubo ko ng mahina nang marinig ko ang sinabi ni Carol. Kahit na kailan, ay hindi pumasok sa isip ko na maging isa sa mga babaeng humahabol at naghahabol kay Gabriel. Allergic ako sa mga lalaking katulad niya, kaya hindi niya ako magiging girlfriend. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Carol. Sige ka, kapag narinig ka ng Gabriel, tiyak na malalagot ka sa magaling na lalaking yon. Alam mo naman na ayaw niya sa akin. Mabilis kong sagot bago ko isinara ang pintuan. Agad kong iwinaglit sa aking isipan ang tungkol sa sinabi ni Carol. Nagmamadali na lang ako nagtungo sa swimming pool kung saan naliligo si Gabriel na tanging swimming trunks lamang ang saplot sa katawan. Bakit ang tagal mo? Binabayaran ka ng daddy ko para bantayan ako at hindi ang loob ng kwarto mo. Agad na sita ni Gabriel sa akin pagdating sa pool. Bakit? May assassin na ba na nakapasok sa bahay niyo at tinangkakampas langin? Nakataas ang kilay na sagot ko rito. Sa dami ng guard sa bahay ng mga to at sa higpit magbantay ng mga bodyguard, ay imposibleng may makapasok na kalaban sa loob ng bahay. Maliban na lamang kung ang kalaban ay isa sa mga gwardiya nila. Ang talas taga ng dila mo, no? Naiiling na sabi nito sa akin. Ang toxic kasi ng mga salitang lumalabas sa bibig mo eh. Seryosong sagot ko rito habang hindi makatingin ng diretso sa mukha nito. Paano ba naman kasi ako makakatingin ng diretso? Gayong nakalantad sa inosente kong mga mata ang malapad at matipon ng katawan nito. Kahit naiinis ako rito, ay hindi ko mapigilan ng sarili ko na hangaan ng katawan ng binata. Sa buong buhay ko, ay ngayon pa lang ako nakakita ng lalaking wala pang itaas sa aking harapan. Kaya naman naiilang ako makipag-usap sa kanya. Abot mo nga ang towel ko? Utos niya sa akin. Walang reklamo na kinuha ko ang puting towel nito na nakasampay sa upuan at iniabot ko sa kanya. Umahon si Gabriel sa tubig at tila nang aakit na nagpahid ito ng tuwalya sa muka pababa sa kabuuan nito sa sensual na paraan. Mukhang nahalata yata nito ang pagkailang na nararamdaman ko. Kaya inakit niya ako para mas lalo lamang ako mailang. Tapos ka na bang maligo? Kung tapos ka na, papasok na ako sa kwarto ko. Hindi ka man siguro aalis ngayon, di ba? What do you think of my body, Olivia? Papasa na bang katawan ko sa panlasa mo? Bagay ba ako sa maging modelo sa puso mo? Anito sa akin. Ngayon ay halatadong inaakit niya ako. Lihim akong napangiti sa ginawa nitong pangaakit sa akin. Akala nito, hindi ko nababasa na gusto niya akong akitin. Para kapag bumigay ako sa pangaakit nito, ay magkakaroon na to ng pagkakataong paalisin ako sa trabaho. Kung gusto niya makipaglaro sa akin, isasakyan ko siya. Ngumiti ako na matamis, pagkatapos inagaw ko ang towel sa kamay nito at basta na lamang init siya sa isang tabi habang hindi ko inihiwalay ang tingin sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, bagay ang katawan mo. Sadya kong ibiniti ng aking sasabihin at pagkatapos ay pinalandas ko ang aking dalawang palad mula sa leeg nito, pababa sa tiyan nito. Kitang-kita ko ang malawak na pagkakangisi ni Gabriel sa akin. Ngisi ng tagumpay. Iniisip niya marahil na nagtagumpay siyang maakit ako. Bagay saan, Olivia? Nang aakit ang boses sa tanong niya sa akin, nang mabitin sa aking sasabihin. Ang katawan mo ay bagay sa tubig. Pagkukumpleto ko sa aking sinasabi, habang nakangising tiningnan ko siya.
Biglang naglaho ang ngiti nito sa labi nang ma-realize si Gabriel kung ano ang bala kong gawin, ngunit huli na. Mabilis ko na siyang inaitulak pabalik sa swimming pool. Diyan sa tubig bagay ang katawan mo, Mr. Villatore. Bagay ka maging modelo ng Shokoy. Natatawang sabi ko rito. Ipinagpag ko pa mga palad ko sa harapan nito para lalo lamang siya mainis sa akin. Damn you, lady! May araw ka rin sa akin. Galit na mura ni Gabriel matapos makainom ng tubig mula sa swimming pool. Tatawa-tawa namang naglakad ako palayo sa pool at pumasok sa loob ng bahay. Halos patakbong pumasok ako sa silid ko at inilak ang pintuan. Pagkatapos ay mabilis akong pumasok sa banyo at ibinabad ng aking mga palad sa tubig. Huminga ako ng malalim at mabilis naghilamos sa mukha. Hindi ko alam kung anong dahilan at bigla ko nakaramdam ng kakaibang init habang nakadikit sa aking mga palad sa katawan ni Gabriel kanina. Bahagya rin nanginginig ang mga kamay at laking pasasalamat ko na hindi yun napansin kanina ng binata. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit biglang uminit ng aking katawan at bahagya akong nanginig? Natakot ba ako kay Gabriel kanina? Nagugulahan kong tanong sa aking sarili. Nadala ba ako sa pakikipaglaro ng apoy na inumpisahan nito? Huminga na lang ako ng malalim at inayos ang aking sarili. Kapag nakita ni Gabriel ang hitsura ko ngayon, ay tiyak na pagtatawanan niya ako. Iisipin niya na nagtagumpay siyang maakit ako at yun ang hindi ko mapapayagang mangyari. Hindi ako naakit sa kanya. Natural lamang siguro na ganitong niraramdaman ko dahil lalaki to. Sa kabilang banda, tahimik lamang si Gabriel sa kinauupuan nito sa loob ng kotse habang papunta kami sa bar na itinuro nito sa akin. Hindi ko alam kung sumuko na to agad sa pag-iisip kung paano niya ako mapapaalis bilang bodyguard nito pagkatapos ko siyang itulak sa swimming pool noong isang araw. Hindi naman ito kasi inabala, hindi rin ito umalis, kaya maghapon lamang kaming nasa bahay nila. Pero kanina ay sinabihan niya ako na aalis kami at magtungo sa isang bar dahil birthday raw ng isa sa mga kaibigan nito at magsa-celebrate to sa isang private room sa loob ng isang sikat na bar sa Maynila. Ipinarada ko ang kotse ni Gabriel sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, inagmamadali akong lumabas sa sasakyan at pinagbuksan ko to ng pintuan. Tumaas lamang ang kilay nito sa ginawa ko, ngunit hindi na lamang nagkomento. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko at bilang bodyguard niya, ay trabaho ko na ipagbukas siya ng pintuan sa tuwing papasok at lalabas siya ng sasakyan. Nang nasa loob na kami, ay 5 babae 3 lalaki ang naabutan namin nagiinuman sa loob ng private room na pinasukan namin. Dude, mabutit nakarating ka. Nakangiting bati nito kay Gabriel. Ganon din ang ginawa nito sa 2 pang kaibigang lalaki. Samantalang hinalikan sa pisngi naman ang ginawa nito sa 4 na babaeng naroon, maliban sa isang babae na sa mismong mga labi ni Gabriel humalik. Tumaas ang kilay ko at bahagyang napailing. Isa na naman siguro to sa hindi mabilang ng mga babae ng aking magaling na amo. Siyempre, darating ako. Ikaw pa ba? Nakangiting wika ni Gabriel sa kaibigan nito matapos itong maupo sa tabi ng babaeng humalik sa mga labi nito. Hindi ako pinakilala ni Gabriel sa mga kaibigan nito, ngunit wala akong pakaalam. Hindi ko gusto ang mga hilatsya ng pagmumukha nila kahit na mga desente naman silang tingnan. Minabuti kong tumayo na lamang sa tabi ng pintuan habang nakatalikod sa kanila. Gabriel, hindi mo man lang ba ipapakilala sa amin ang magandang dalagang kasama mo? At bakit hindi mo man lang siya niyayang maupo katabi natin at uminom? Nakangiting tanong ng kaibigan nito na maangas ang dating. I'm his bodyguard at hindi ako umiinom. Seryosong sabi ko rito. Bodyguard? Naka-ismid na tanong ng kasamang babae. Mukhang hindi nito gusto na babae ang bodyguard ng binata. Baka naman kaya ka nag-apply na maging bodyguard ni Gabriel ay para magawa mo siyang akitin. Anito sa akin. Inirapan ko to bago nagsalita. Hindi ako nag-apply bilang bodyguard ng lalaking yan, kundi napilitan lamang kong tanggapin ang trabahong to. And for your information, hindi lahat ng babae katulad mo, miss. Mariing sagot ko sa kanya.
Anong ibig mong sabihin? Na nakikipagkaibigan lamang ako kay Gabriel para magawa ko siyang akitin? Nanlalaki ang butas ng ilong na tanong nito sa akin. Talagang hindi nito trip ang mukha ko. Tila mainit kasi ang dugo nito sa akin. Well, the feeling is mutual. I also don't like her. Hindi ako nagsabi niyan, kundi ikaw. But, come on Tris, wag mo sirain ang gabi ni Dave. Birthday pa naman niya. Saway ng isa pang kaibigang lalaki ni Gabriel sa babaeng Trish, pala ang pangalan, ng akmang magsasalita pa to. Samantalang nakatingin lamang si Gabriel sa akin, habang nakikipagpalitan ako ng salita sa babaeng katabi nito. Che? Nakairap na sagot ni Trish at hinarap si Gabriel na tila ito ng lalambing na pusa. Muli lamang akong tumalikod at hindi na lamang sila pinansin. Uminom ka naman kahit isang tagay lang babe. Anang isang lalaki na nagngangalang Dave at mukhang tinamaan na nasa iniinom. May dala tong isang baso ng alak at pilit na pinapainom sa akin. Sorry, pero nasa trabaho ako kaya hindi ako pwedeng uminom. Maikli kong sagot rito. Akong bahala kay Gabriel. Hindi siya magagalit kahit na uminom ka pa ng alak. At kapag inalis ka niya sa trabaho, akong kukuha sa serbisyo mo. Nito. Nakaramdam ako ng pagkairita sa pamimilit niya sa akin. At nang hindi na ako makatali, ay hinawakan ko ang kamay nitong may hawak na isang baso ng alak at biglang pinilipit ang braso nito. Sinabi ko nang hindi ako iinom dahil nasa trabaho ako. Bakit bang kulit mo? Ani ako rito habang nakangawi na to sa sakit. Bumalik ka lang sa upuan mo at... Napumura ako nang marinig kong pagsarado ng pintuan at nang tumingin ako kay Gabriel ay wala na to sa kinauupuan nito. Damn! Hindi mo ako matatakasan ngayong gabi. Nang makita kong wala na sa kinauupuan nito ang binata, ay agad ako naglakad papunta sa pintuan. Ngunit, mabilis kong hinarang na kaibigan nito. Hindi ka pa pwedeng umalis, Miss Beautiful. Pero kapag ininom mong isang basong alak na to, hahayaan na kita makalabas para masundan mo si Gabriel. Nakangising sabi nito. Nagtawa na naman ang iba pang mga kaibigan habang nakatingin sa akin. Napatikom ang aking mga labi ng mariin. Wala akong oras para makipaghamunan sa kanila. Kapag hindi pa ako lumabas, ay baka tuluyan na ako matakasan ni Gabriel. Kapag nangyari yon, ay hindi lamang ako mapapahiya, kundi pati na rin si Ninong. Malaki kasi ang tiwala sa akin ni Ninong na hindi ko magagawang takasan ni Gabriel, katulad ng ginagawa nito sa mga naging bodyguard nito. Wala akong panahon na makipaglaro sa inyo. Ani ako kay Dave. At muli ako naglakad papunta sa pintuan. Ngunit muli rin akong hinabol ni Dave at pinigilan sa braso. Sabi ko, makakalabas ka lang kung iinumin mo. Ouch! It hurts! React nito nang hawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko at bigla muling pinilipit papunta sa likuran nito at sinipa ko ang likuran ng kanyang tuhod kaya bigla itong napaluhod. Kandawang ngiting itsura nito at walang anyo ng pagiging mayabang. Lihim akong napaismid. Hangin lang palang laman ang katawan nito. Sayang, at malaki pa naman ang pangangatawan. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Sinipa ko sa likuran ang lalaki papunta sa mga kaibigan nito na nakatunganga lamang. Siguro ay hindi nila inaasahan pa na palaban ako. At ang hula ko ay tinutulungan nila si Gabriel para makatakas sa mga naging bodyguard nito. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at dali-dali nang lumabas sa silid. Malikot ang mga mata ko habang nagmamadaling naglakad palabas ng bar. Ngunit agad akong napahinto nang makita ko si Gabriel na may kausap na magandang babae. Parehong nakatayo ang dalawa at halos magkadikit na ang mga katawan habang nag-uusap. Habang iniikot-ikot ng binata sa hintuturo nito ang isang keychain na may nakasabit na susi. At malamang ay susi ng kotse nito. Nasa akin ang susi ng kotse nito at hindi ko alam na spare key pala to na hawak. Ngiti-ngiti ang babae na tila ba siyang siya to sa kung anumang sinasabi rito ni Gabriel. Napaismid ako. Malamang ay puro pambobola lamang ang sinasabi ng magaling na lalaki. Para madala nito sa biglang liko ang babae na mukhang willing naman sumama. Nang mapunta sa kanatatayuan ko ang paningin ni Gabriel,
ay mabilis ako nagtago sa likuran ng isang lalaki para hindi niya ako makita. At nang tumalikod to sa akin, ay naglakad ako at nilampasan ko lamang sila. Sigurado masisihan ka sa pupuntahan natin. Narinig ko pang sabi ni Gabriel bago ako tuluyang makatlayo sa kanila. Alam ko maya-maya lamang ay dadalhin nito ang babae sa loob ng sasakyan, kaya sa loob na lamang ng kotse niya ako maghihintay. Pumasok ako sa kotse nito at naupo sa tabi ng driver seat. Hanggang sa maya-maya nga ay nakita ko naglalakad si Gabriel habang ka-holding hands ang babae ngayon lamang nakilala. Pinuksan nito ang pintuan sa tabi ng driver seat at walang kaalam-alam na nasa loob ako ng kotse. Damn! Laking gulat ni Gabriel. Nang pagbukas ito sa pintuan, ay nakita akong prenteng nakaupo sa loob ng kotse nito. Ang tagal mo namang dumating? Nang iinis ng ngiting sabi ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa loob ka ng private room kasama mga kaibigan ko? Nakasimangot ang mukha na tanong nito. Halatadong hindi nagustuhan ang nakita. Sa tingin mo, kaya kong pigilan ng mga kaibigan mo? Nakataas ang kilay na sagot ko na lalong ikinasamangot ang mukha nito. Who is she? Maarteng tanong ng babaeng kasama nito. Ako lang naman ang isang kasama niyo sa kama. Ano, game ka ba? Nang iinis ang ngising pinakawalan ko. Nagtagumpay naman ako mainis ng babae dahil bigla to nag-walk out matapos murahin ng binata. Walang kibo naman pumasok si Gabriel sa loob ng kotse at mabilis na pinahururot palayo ang kotse nito. Nalaki ang mga mata ko nang bigla nitong ipinasok ang kotse sa isang drive-in motel. Sinira mong diskarte ko at hindi ko na isama rito si Beverly, kaya ikaw magiging kapalit niya. At saka, hindi ba sabi mo, kasama ka sa kama? Bigla siya nag-walk out dahil sa'yo, kaya one-on-one lang tayo. Nakangising anito sa akin. Kung kanina ay madilim ang mukha ni Gabriel, nang layasan ng babae. Ngayon naman ay bumalik na ang pagiging pamapang-akit sa itsura nito. Nababalo ka na ba, Gabriel? Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo sa loob? Subukan lang niyang pilitin akong pumasok sa motel na yon at talagang babalian ko siya ng buto. You have to compensate for your loss, lady. Sabi pa nito. Inalis nito ang seatbelt at saglit na tumingin sa cellphone bago nag-type. Ewan, kung sinong babae naman ang pinadalhan nito ng text message. Pagkatapos, ay nagmamadaling bumabato sa kotse at umikot papunta sa aking side. Bumaba ka na at nagmamadali ako. Utos nito sa akin. Abat, talagang excited makapasok sa loob ng motel ang mokong na to? Talagang inuubos ng pasensya ko. Hindi ako sasama sa'yo. Baka gusto mong balian kita ng buto dito pa lang. Inis na tanong ko sa kanya. Sa halip na sagutin ang sinabi ko, ay bigla na lamang niya akong hinila palabas ng kotse. Ibinaba lamang niya ako nang nasa loob na kami ng elevator. Nababaliw ka na ba, Gabriel? Shut up and just follow me. Mariing utos niya sa akin. Nang gigigil na sumunod na lamang ako sa kanya. Kapag ginawa niya ako ng hindi maganda at ipilit niyang sarili niya sa akin, ay hindi ako mag-aalinlangang saktan ito. Walang kibong sumunod na lamang ako sa kanya, hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang silid sa third floor. Walang pakundangang binuksan ni Gabriel ang silid, kaya nagulat ang dalawang taong nasa loob na yon. Mukhang pinipilit ng lalaki na tanggalin ang suot ng babae dahil ang naabutan naming eksena ay mahigpit ng hawak ng babae sa damit nito habang nakalarawan sa mukha nito ang takot. Kaagad na inundayan ni Gabriel ng sipa ang lalaki na bigla at nahulog sa kama. Kuya Gabriel, mabuti naman at dumating ka na. Sambit ng babae na biglang yumakap sa binata. Kuya? Pwede ka, Gabriel? Naisahan mo ako. Nanggigigil sa inis na bulong ko sa sarili. Nang tingnan ko ito, ay may bayong ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Mga pakialamero? Galit na sigaw ng lalaking nasa ibabaw kanina ng katawan ng kapatid ni Gabriel. Matapos makatayo mula sa pagkakahulog sa kama, ay dinampot nitong isang di kalakihang lampshade at dinaluhong si Gabriel
nananatiling nakayakap pa rin sa kapatid na babae. Ngunit mabilis na nakailag ang binata at hinila ko sa braso pagkatapos itinulak papunta sa harapan nito. Nang akma muli na namang ihahataw dito ng lalaki kaharapang hawak na lampshade. Nagulat ako sa ginawa ni Gabriel. At ginawa pa tagang pangharang sa kanya. Napaka-ungentleman talaga ng lalaking to. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos kaya nasalag ko ang lampshade at binigyan ng isang malakas na sipa sa sikmura ang lalaki. Tumilapon to pahiga sa ibabaw ng kama habang namimilipit sa sakit. Nice kick! Puri sa akin ni Gabriel. Inirapan ko lamang siya at nagpatiunang lumabas sa silid na iyon. Agad namang sumunod sa akin ng magkapatid at iniwan ang lalaking hindi pa rin makabawi sa sakit na natanggap. Bakit ka sumama sa lalaking yon na pumasok sa motel, Ivy? Galit na sita ni Gabriel sa kapatid nang makabalik na kami sa loob ng kotse nito. Ikaw bang bagong bodyguard ni Kuya Gabriel? Nakangiting tanong sa akin ni Ivy sa halip na sagutin ang tanong ng kuya nito. Ang cool mo kanina. Ang lakas ng sipa mo. Hindi mo lang nagawa makabangon ni Alfonso sa sobrang lakas ng pagkakasipa mo sa kanya Ani pa nito. Kinakausap kita, Ivy. Mariing wika ni Gabriel. Totoong galit ng itsura nito, kaya biglang napayo ko ang kapatid nito. Mali ko bang lalagyan niya ng pampatulog ang juice na binigay niya sa akin? Nagdi-discuss lamang kami sa loob ng coffee shop tungkol sa thesis namin. Tapos bigla ko nakaramdam ng antok. Nang magising ako, ay buhat-buhat na niya ako at nasa loob na kami ng motel. Mabuting at nakita ko pa ang number ng kwarto na pinasok namin. Saka na-share ko sa yung location ko. Dahil nagpanggap pa rin akong tulog habang may kinakausap naman siya sa kanyang cellphone. Mahabang paliwanag ni Ivy sa nakatatandang kapatid. Sa susunod, siguraduhin mo mabuting taong sasamahan mo para hindi ka mapahamak, okay? Sermon pa rin ni Gabriel sa kapatid. Yes, kuya. Maya-maya pa, ay biglang umangat ang mukha nito at nakangiting tiningnan ako. Himala yata, na babaeng bodyguard ngayon ni kuya. Kapag pinasakit ni Kuya Gabriel ang ulo mo, ay patikimin mo ng suntok. Lahat kasi ng mga nagiging bodyguard niyan ay natatakot sa kanya at natatakasan niya. Kaya sana ay hindi matakot sa kuya ko. Ipakita mo na magaling ka at kaya mo siyang i-handle. Napailing na lamang ako sa bilis ng pagbabago ng mood ni Ivy. Hindi ko rin maiwasang mapangiti sa sinabi nito. Talaga makakatikim sa akin ng kuya nito kapag masyado niyang pinasakit ang ulo ko. Shut up your mouth. Kung ayaw mo makarating kay daddy ito nangyari sa'yo. Nandidilat ang mga matang saway ni Gabriel sa kapatid na biglang nanahimik sa kinauupuan nito. Hanggang sa makabalik kami sa bahay nila, ay naging tahimik ang loob ng kotse. Pagkapasok naming tatlo sa loob ng bahay, ay nginitian ako ni Ivy. Fighting! Malawak na pagkakangiting sabi nito bago nagtatakbo paakyat sa silid nito. Napangiti na lamang ako habang sinusundan to ng tingin. Mukhang magkakasundo kami ni Ivy. Hindi katulad ng kuya nito na mukhang araw-araw yata kami magbabangayan. Akmang maglalakad na ako papunta sana sa silid ko nang bigla kong hawakan ni Gabriel sa braso. Saan ka pupunta? Inirapan ko muna to bago ako sumagot. Saan pa ba ako pupunta? Kundi sa kwarto ko, Mr. Villatore? Gabi na at oras na pagtulog, kaya ano pa bang gagawin ko? Don't tell me, may bala ka pang lumabas ngayon. Inis na tanong ko rito. Wala yatang balak ang lalaking itong pagpahingahin ako. Hindi ako nag-enjoy sa bar para samahan mo akong uminom. Utos nito sa akin. Bago pa ako makatanggi, ay mabilis niya akong nahila papunta sa loob ng kwarto nito. Ano na naman bang kalokohan na binabalak mo, Mr. Villatore? Binabalaan kita. Relax, Olivia. I just want you to join me drink my wine. Anito, at kumuha ng isang bote ng alak at nagsalin sa 2 baso. Pagkatapos ibinigay sa akin. Alam kong binabalak mo, Mr. De La Torre. Lalasingin mo ko para kapag nalasing na ako, ay makakatakas ka na sa akin. Seryoso ang mukha niya, sabi ko rito.
Pangako, hindi ako tatakas, Olivia. Gusto ko lang tagang uminom tayong dalawa. Dahan-dahan tong lumapit sa akin habang may nangaakit na tingin. Kahit na halos isang dangkal na lamang ang pagitan namin, ay hindi pa rin to tumigil sa paglapit. Kaya no choice ako, kundi ang umatras hanggang sa wala na ako maatrasan. Okay. Iinom na ako. Kaya pwede bang lumayo ka na sa akin? Natatarantang pagsuko ko. Mukhang hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko pinagbibigyan ng gusto nito. Kaya pagbibigyan ko na siya. Yan ang gusto ko, Miss Olivia. So bottoms up tayo? Kung sino mauna malasing, siyang talo. Nakangising hamon nito sa akin. Nababasa ko sa mga ngiti nito na talagang may binabalak tong hindi maganda. Iinom ako, ngunit may kondisyon. Anay ako rito. What is it? Umupo ako sa gilid ng kama at nagkunwaring tinatanggap ang hawak nitong baso na may laman na alak. Ngunit sa halip na ang baso na hawakan ko, ay hinila ko ang kamay nito sa mabilis na kilos, ay nagawa kong lagyan ng posas ang kamay nito at ikinabit sa gilid ng bakal ng kama nito. Ayan! Pwede na tayo mag-inuman. Nakangiting sabi ko. Akala yata nito, may iisahan niya ako. No way! Kinuha ko ang baso na nasa isa nitong kamay. Cheers! Ani ako rito. Damn you, lady! Alisin mo ang posa sa kamay ko. Ngayon din! Mariing utos nito. Sorry, Mr. Villatore. Wala sa akin ang susi kundi nasa loob ng silid ko. Posas lamang ang daladala ko palagi. Mabilis kong sagot rito, sabay lagok sa alak na ibinigay nito. Napamura na lamang na malakas si Gabriel at walang nagawa, kundi ang umupo na din sa gilid ng kama nito. I admit na naisahan mo ako ngayon, Olivia. Akala ko magagawa kitang lasingin para makatakas ako, pero naunahan mo ko. Naiiling na wika nito. Inisang lagok lamang nito ang alak at pagkatapos inutusan akong kunin ang bote ng alak na nasa mesa para muling salinan ang baso niyang walang laman. Nagustuhan ko ang alak kaya medyo naparami ako ng inom. Kumpiyansa naman kasi ako na hindi magagawa makatakas si Gabriel kaya hinayaan kong aking sarili na magpakalunod sa alak. Paano ba yan? Naubos na natin ang laman ng bote. Kaya pupunta na ako sa aking silid. Paalam ko kay Gabriel. Sandali lang. Mabilis sa pigil nito sa akin nang tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hinila niya ako sa braso para muling umupo, ngunit biglang napalakas ang pagkakahila niya sa akin. At dahil sa kalasingan, ay tila wala akong lakas kaya bigla akong bumagsak sa kama kasama ang katawan ni Gabriel na biglang napailalim sa katawan ko. Hindi ko nagawa makabangon dahil ang kamay nitong nakahawak kanina sa braso ko ay nakayakap na ngayon na mahigpit sa aking katawan. Bitawan mo ko, Gabriel! Nauutal na sabi ko sa kanya. Pero OMG, hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa pagkakadikit ng aming mga katawan. Bigla ring nakaramdam ng kakaibang init ng katawan ko. Pero siguro, dala lamang to ng alak na nainom ko. Kaya ganitong nararamdaman ko. No, Olivia. You're very beautiful. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang aking pisngi. Gusto kitang halikan. Mahinang bulong nito habang unti-unting lumalapit ang mukha niya sa mukha ko. Napatitig na lang ako sa mga labi nitong mapupula na tila nag-aanyayang halikan ako. My gosh! Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito nararamdaman at iniisip ko sa kanya?